Hello! Ngayon, ipagpatuloy natin ang ating pagtalakay sa mga mitigating circumstances. Ngayon naman, talakayan natin ang isang aktual na kaso kung saan in-apply ng mga korte natin na pinagdaanan ng kasong ito ang mga mitigating circumstances na natalakay natin. Okay. Dito sa kasong ito, ang sangkot sa kasong ito or ang kasong ito ay tungkol sa parricide dahil pinatay ng akusado yung kanyang sariling ama. Tapos murder dahil pinatay ng akusado yung kanyang sister-in-law. At saka frustrated murder kasi tinangka din niyang patayin yung kanyang pamangkin. So, ang nangyayari sa kasong ito, base sa version ng prosecution, so base sa version ng nag-akusa, ang nangyari daw, itong tatay ng akusado, yung naging biktima, ay pinuntahan sila doon sa bahay nila. Pinuntahan yung akusado doon sa bahay nila. Tapos, pagdating doon sa bahay, nagkaroon ng pagtatalo yung dalawa, mainit ang pagtatalo, hanggang sa binalaan di umano itong akusado ng kanyang tatay na huwag niyang ituloy kung ano man yung binabalak niyang gawin sa kanyang sister-in-law. So, dahil doon, kumuha daw ng itak, 12 inches knife ang haba itong akusado at sinaksak niya sa dibdib yung kanyang sariling ama hanggang sa mapatay. Tapos nung mapatay niya ito, umalis siya, pinuntahan naman niya yung kanyang sister-in-law. Yung kanyang sister-in-law, kasama yung, nung time na yun, kasama ng kanyang sister-in-law yung kanyang 2-year-old son, 2 taong anak na lalaki, yung kanyang anak na babae at saka yung kanyang binan, yung nanay ng biktima. Magkasama sila, nanggaling sila sa isang spring. Tapos nung marinig daw nila na nagkaroon ng gulo sa kanilang bahay dahil nagagalit daw o nagwawala daw itong akusado, dali-dali silang umalis doon sa spring na yon na kinaroonan nila para iwasan sana yung akusado. Sa kasamaang palad, nung nandoon na sila, naglalakad na sila paakyat sa isang paakyat na daan, karga-karga nung biktima, ng sister-in-law, yung kanyang 2 taong anak. Kasama niya yung kanyang anak na babae at kasama din yung kanyang binan, yung nanay na akusado. Nung paakyat na sila doon sa daan, nasalubong nila yung akusado. At doon na, nung pagkasalubong nila, lumapit kaagad yung akusado. Tapos, tinaga ng akusado, sinubukang tagain ng akusado itong kanyang sister-in-law. Pero ang natamaan niya, ang kanyang pamangkin, yung 2 taong gulang na anak na lalaki nung sister-in-law, na karga-karga niya. Tinamaan sa tiyan at nahiwa yung tiyan, lumabas yung bituka. Pagkatapos nun, inulit-ulit na atakihin ng akusado itong sister-in-law hanggang sa nasaksak niya sa dibdib at doon na rin siya namatay. Tapos, tapos ng ilang pakiusap, sinurrender ng akusado yung kanyang daladalang weapon, yung 12-inch knife na daladala niya, binigay niya sa kanyang nanay. At sa pagkatapos doon, tumakas na siya. So yun yung version nung prosecution. Yung version naman ng depensa, sabi ng depensa nung nangyayari yun, sabi niya, kinondento niya na medyo hindi daw maganda yung naging relasyon niya sa kanyang tatay, yung napatay niya, kasi medyo abusive daw sa kanya ito. Tsaka ang paniniwala niya, iniisip niya na baka hindi yan yung totoong tatay niya, kasi baka ang totoong tatay daw niya ay yung kabit ng nanay niya. Kaya daw nung mga panahon nung bata pa siya, pag nag-aaway yung kanyang mga magulang, sa kanya maibaling yung galit ng kanyang tatay niya at atakihin siya ng itak. So dala-dala niya yung ganong klaseng galit, resentment laban sa kanyang tatay hanggang sa lumaki siya, hanggang sa tumanda. Tapos ang sabi niya, ang totoo daw nung nangyayari ay siya talaga ang, nung pumunta daw, nilusob daw siya ng tatay niya doon sa kanyang bahay. At nung pinuntahan daw siya ng kanyang tatay, ay pinagtataga daw siya, inatake siya ng itak. Hanggang sa naiwasan niya yung mga pag-atake at na outbalance yung tatay niya.
Kaya nung ma-outbalance, nabitawan yung itak, nakuha niya yung itak at doon na niya sinaksak. So inamin niya na napatay niya yung kanyang sariling ama. Pagkatapos daw niyang mapatay yung kanyang sariling ama, kinarga daw niya ito. Tapos humingi siya ng patawad sa nagawa niya. Pero wala nang nangyari dahil patay na yung tatay niya nung humingi siya ng tawad. Tapos dahil sa matinding desperasyon sa nagawa niya, kumuha daw siya ng gunting. Hiniwa niya yung kanyang sariling, yung kanyang lalamunan, yung kanyang throat at saka yung tiyan niya. Pagkatapos nun, tumakas na daw siya. Tapos, pinipresenta din ang sabi niya, dahil wala na daw siya sa matinong pag-iisip, nung nakita daw niya yung kanyang sister-in-law, doon na daw niya sinaksak din. So, inamin din niya na pinatay niya at nataga niya yung kanyang pamangkin na 2 years old pa lang nung panahon na yon at nasaksak. Dahil nung panahon na yon, nung nanggawa daw niya yon, wala na siya sa kanyang matinong pag-iisip dahil sa nangyari doon sa pagitan niya at sa kanyang tatay. So, ganon din ang pinipresenta din ng depensa yung anak nung akusado na nandoon din, mga 11 years old pa lang daw yata itong bata na to nung nangyari yun. Kino-corroborate niya, sinusuportahan niya yung sabi ng kanyang tatay na matapos, although hindi niya narinig, nakita kung nag-aagawan ba sila ng itak, pero narinig niya na may pagtatalo daw yung dalawa. Tapos nung nakita na lang niya, yung kanyang lolo ay duguan na. Tapos binuhat daw ito ng kanyang tatay. Tapos siya yung nagpigil daw sa kanyang tatay na hiwain yung sarili niya ng gunting, yung kanyang lalamunan at yung kanyang tiyan. So yun naman yung version ng depensa. So parang self-defense ang nangyari. So ang pagdating sa trial, sa Regional Trial Court, ang naging desisyon ng Regional Trial Court, sinabi ng Regional Trial Court na dahil inamin naman niya yung pagpatay sa kanyang sariling ama, na-convict siya ng parricide. So pero ang sabi ng Regional Trial Court, mayroong mitigating circumstance of incomplete self-defense daw, kasi base sa naniniwala ang korte na siya ang unang inatake. Siya ang unang inatake ng kanyang tatay. So, pero, dahil na-outbalance ito, at nasaksak niya. Pero daw nung sinaksak niya yung kanyang tatay, ang ginamit niya na means, unreasonable daw dahil gumamit siya ng itak para i-repel yung attack. So, unreasonable means yung ginamit na kasi mayroong unlawful aggression kasi siya daw yung inatake ng tatay niya. Pero yung ginamit niyang weapon para i-repel yung attack is unreasonable daw dahil gumamit siya ng itak kaya napatay niya. So, ang sabi ng Regional Trial Court, mayroong incomplete self-defense. Kaya binigyan siya ng mitigating circumstance, privilege mitigating circumstance. Kaya mababa lang yung sentensya na binigay ng Regional Trial Court doon sa parricide. Kasi ang parricide, ang sentensya ng parricide base sa Revised Penal Code is reclusion perpetua to death ang penalty dito. Pero dahil may privilege mitigating circumstance of incomplete self-defense, ang binigay siya sa kanya nagre-range lang ng 4 years hanggang 10 years na sentensya doon sa parricide. Doon naman sa kasong murder na pagpatay ng akusado doon sa kanyang sister-in-law, dinowngrade ng Regional Trial Court yun into homicide. Sabi ng Regional Trial Court, hindi daw yun masasabing murder kasi wala yung qualifying circumstance of treachery. Kasi nga, nung pinatay daw niya, kasi yung sister-in-law niya, alam na mayroong danger dahil narinig na nila na nagwawala na, nagalit na itong akusado. Tapos, nung pinatay daw siya, hindi naman siya nakatalikod, nakaharap siya. So, nakikita niya, nasa harapan niya yung sumaksak sa kanya, kaya hindi daw yun masasabing treacherous. Wala daw treachery doon, kasi harapan naman siyang sinaksak. Kaya, dahil wala yung qualifying circumstance of treachery, dinowngrade niya, ginawa niyang homicide. From murder, binaba niya into homicide. Yung kaso na yon. So, ang sentensya niya, mababa lang din. Nasa
14 years, maximum of 14 years lang yung binigay niya doon na sentensya. Tapos doon naman sa kasong frustrated murder na kinaso doon sa pagtaga niya doon sa kanyang pamangkin na 2 years old pa lang nung panahon na yon. Kasi nangyari itong kaso na to kasi 1986 pa. Tapos nagtago itong akusado ng mahabang panahon. Nagtago siya, saka na lang nalaman kung nasaan siya noong nag-post na yung kanyang apo ng kanyang doon sa Facebook nito nang nag-celebrate itong akusado ng kanyang birthday, kaya siya nahuli. Kaya mahabang panahon ito. Kaya nung 2 years old pa lang yung biktima. So ang problema, nag-prescribe na yung crime. Kasi sinampa pala yung kasong frustrated murder laban doon sa akusado noong 2006 na. 1986 pa nangyari yun. So ang frustrated murder, magpiprescribe yun in 15 years. So 20 years na ang nakalipas bago i-file yun. So nag-prescribe na. Kaya dinismiss na ng korte. Kahit na sinabi ng Regional Trial Court na hindi nga rin murder yon kasi ang target naman talaga niyang tagain yung kanyang sister-in-law, pero tinamaan lang yung bata. Kaya hindi nga rin dapat frustrated murder yon, frustrated homicide yon. Pero kahit na ipagpalagay na frustrated murder yon, ang frustrated murder daw ay mag-prescribe, may limit yung pag-file ng kaso. So mag-prescribe yon, ang limit ng frustrated murder ay 15 years. Pero na-file yun 2006 na, so 20 years na ang lumipas, kaya nag-prescribe niya, kaya dinismiss na yung kaso. So yun ang nangyari, yun ang nagiging desisyon ng Regional Trial Court. So ang ginawa nung akusado, inapila yung kaso niya sa Court of Appeals. Pagdating sa Court of Appeals, binago ng Supreme Court yung Court of Appeals, binago ng Court of Appeals yung naging desisyon ng Regional Trial Court. Sabi ng Court of Appeals na yung incomplete self-defense ay hindi na dapat ibigay doon sa akusado. Kasi nga, walang incomplete self-defense doon sa nangyayari. Kasi, sabihin pa natin na kahit na mayroong aggression, ipagpalagay pa natin na totoo yung version ng depensa na siya yung inatake ng kanyang tatay. Pero, nung matumba yung kanyang tatay at nakuha niya yung itak, wala nang unlawful aggression noon kasi bagsak na yung kanyang tatay, wala na siyang paraan para idepensahan yung kanyang sarili, pero tinuluyan pa rin niya, sinaksak pa rin niya. Kaya, walang incomplete self-defense doon. So, ang ginawa ng Court of Appeals, sinabi ng Court of Appeals na hindi maaring ibigay sa kanya yung mitigating circumstance of incomplete self-defense kasi wala nang unlawful aggression nung pinatay niya yung kanyang tatay kasi nabagsak na ito. Nung bumagsak ito, na-outbalance, nabagsak at nakuha niya yung itak, wala nang unlawful aggression kasi wala nang kakayahang bumagsak na yung tatay niya. Hindi na miligro yung kanyang buhay pero tinuluyan pa rin niyang atakihin. So, hindi maaring ibigay sa kanya yung mitigating circumstance of incomplete self-defense. Kaya ang nagiging ruling ng Court of Appeals, binago niya yung penalty na in-impose. So, ang penalty na binigay ng Court of Appeals, parricide without the mitigating circumstance of incomplete self-defense. Kaya binigay ng Court of Appeals yung sentensya na reclusion perpetua doon sa kasong parricide. So doon naman sa kasong homicide doon sa kanyang sister-in-law, sinabi ng Court of Appeals na murder dapat yun. Hindi yun maaring frustrated homicide. Kasi nga, kahit na frontal yung pag-attack, hindi inatake ng patalikod. Pero, ang nangyari kasi, yung biktima, karga-karga niya yung kanyang anak. Tapos paakyat pa yung dinadaanan nila. Tapos sinalubong sila. So, nung time na yon, wala siyang means, wala siyang paraan para depensahan yung kanyang sarili or iwasan yung pag-atake kasi dala-dala niya yung kanyang
2 taong gulang na anak, tapos nagpaakyat pa yung dinadaanan nila. So talagang mayroong treachery doon, kahit ang treachery hindi lang yung patalikod na pag-atake, kahit na inatake daw yung biktima ng paharap, pero yung pag-atake is so sudden na wala siyang naging paraan o gumamit ng paraan na wala siyang magiging means para depensahan o iwasan yung atake laban sa kanya, masasabing treachery pa rin yun. So, binago rin ng Court of Appeals yung nagiging desisyon ng Regional Trial Court na dapat murder yung kaso, hindi homicide, kasi mayroong treachery pa rin noon. So, ang ginawa, binigay yung sentensya ng murder, which is reclusion perpetua din. So, dahil doon, sa binago, inakyat pa rin yung kaso hanggang makarating ng Supreme Court. Pagdating sa Supreme Court, kinatigan ng Supreme Court yung nagiging findings or nagiging desisyon ng Court of Appeals na binago pa rin ng Supreme Court naman yung nagiging desisyon ng Court of Appeals. Kasi tama daw yung sinabi nila na parricide yung kaso doon sa pagpatay sa tatay. Tama yung magiging finding, pero ang hindi daw na doon, ang nakaligtaan daw ng parehong korte, ng Regional Trial Court at ng Court of Appeals, na tama yung Court of Appeals na walang incomplete self-defense doon. Kasi nga, tama yung finding niya na nung pinatay ng akusado yung kanyang tatay, wala nang unlawful aggression kasi bumagsak na ito. Pero ang nakaligtaan daw nung dalawang korte is yung isa pang mitigating circumstance. That of acting upon an impulse so powerful as to have produced passion or obfuscation. Ito yung passion or obfuscation na tinalakay natin na mitigating circumstance. Dahil nga, sabi ng Supreme Court, nakaligtaan nila na yung base sa testimonya ng akusado at sinuportahan ng testimonya ng kanyang anak, na nung time na napatay na yung kanyang tatay, kinarga pa niya yung kanyang tatay, humingi siya ng tawad, pero dahil patay na ito, sa sobrang desperado, kumuha siya ng gunting at hiniwa niya yung kanyang tiyan at yung kanyang abdomen. So nagpapakita na ito na nung panahon na yun na napatay niya yung kanyang tatay, nawalan siya ng self-control. So dahil doon, mayroong mitigating circumstance of passion of obfuscation. So yung incomplete self-defense, parehong nagkamali yung Regional Trial Court at Court of Appeals dahil tama yung Court of Appeals dahil walang incomplete self-defense na mitigating circumstance, pero hindi nila naka-escape sa kanilang observation yung mitigating circumstance of passion or obfuscation. So dahil doon nagdilim ang paningin, kaya nawala ng control dahil nga doon sa pinapakita yon nung nagtangkang hiwain ng akusado yung kanyang sarili ng gunting. So base doon, nagpapakita yun na matindi yung galit niya, nawawala na siya ng self-control kasi pati yung sarili niya gusto na niyang patayin. So yun ang nakaligtaan nila, yung passion or obfuscation. Kaya sabi ng Supreme Court, mayroong mitigating circumstance pa rin na passion or obfuscation, hindi nga lang incomplete self-defense. Kaya ang sabi ng Supreme Court, ang magiging penalty, dahil ang penalty nung parricide is reclusion perpetua to death, reclusion perpetua lang, hindi na i-impose yung death penalty. Pero sa ngayon kasi suspended pa rin yung death penalty, kaya reclusion perpetua lang talaga. Pero kung sakaling mayroon pa, ini-implement pa yung death penalty, dahil doon sa mitigating circumstance na binigay ng Supreme Court na passion or obfuscation, maaaring makaiwas siya sa death penalty dahil hindi impose yung death penalty, reclusion perpetua lang ang ma-impose sa kanya. At doon naman sa kasong
murder na inakyat ng Court of Appeals from homicide to murder sa kinatigan ng Supreme Court yung nagiging desisyon ng Court of Appeals. So yun po ang nangyari sa kasong ito, no, kung saan in-apply ng ating Supreme Court yung mga mitigating circumstance na ating natalakay.